Magsitayo pong lahat. Balitang masaya, manunubos sumilang na sa ti Kristo ponsiya. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasa sakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, at isnilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing dingyaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maligayang Pasko po! Ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Pagmamahal, love, pag-ibig. Kaya nga ba, pag Pasko, palasak ang kulay na pula, red, sapagkat gaya ng sa Valentine's Day, ang red daw ay kulay ng pag-ibig. Pasko, panahon ng pag-ibig, okay. Ano pa? Panahon ng pagbibigayan. Kaya nga ba,
Kapag Pasko, may bigayan ng bonus, aginaldo, regalo. Panahon ng pagmamahal, panahon ng pagbibigay, parehong tama. In fact, yan ay nasa banal na kasulatan sapagkat ang Diyos ang unang gumawa niyan. Siya ang unang nagmahal, siya ang unang nagbigay. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son." Gayon na lamang kamahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So nandoon yung dalawa, pagmamahal at pagbibigay. But wait, there's more, sapagkat may kadugtong yan. Dapat ituloy mo yan. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him will never perish, but will have eternal life. Ganun na lamang kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang maniwala sa anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit napaka-importante na tinutuloy natin yan? Bakit? Because the truth was, we were at war with God before the first Christmas. Ang totoo, kalaban natin ang Diyos bago ang unang Pasko. At syempre, bago namatay at muling nabuhay si Kristo. Bakit? Nagkasala ang tao. And sin is lawlessness. 1 John 3 verse 4. Lawlessness is rebellion against God. Tama, in the Old Testament, nakikirelate ang Diyos sa tao. Pero kung mapapansin po ninyo, walang matibay na ugnayan. Malawak pa rin ang agwat between God and man. Kaya nga ang tao takot na takot sa Diyos eh. At kaya nga naisip ko lang, in the Old Testament, parang ang Diyos mapanibughuin, sumpungin, pagparusa. But not until Jesus Christ came. 2 Corinthians 5:18. God has reconciled us to Himself through Jesus Christ, na kung hindi nangyari, sa kapakanan natin, walang saysay ang pagmamahal at pagbigay ng Diyos sa atin. Kung ang lahat ay hindi humantong sa pakikipagkasundo natin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya tama, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahal. Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay. Pero ang pagmamahal at pagbibigay ay dapat humantong sa pagkakasundo, sa reconciliation. Our reconciliation with God, our reconciliation with others, especially our loved ones. Sapagkat kung hindi, parang yung versikulong sinabi natin, kulang. Hindi yun ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang Pasko ay hindi magsaya lang. Kaya nga kung minsan, matatawa ka pag Pasko, tigil putukan, tigil ang gera. Pagkatapos ng Pasko, patayan na naman. Kaya nga matatawa ka, minsan mag-aaway yung magkapatid. Paskong Pasko! Para bang gusto sabihin, palipasin niyo muna yung Pasko. Ganun ba tayo? Reconciliation with God, reconciliation with others, especially our loved ones. This is the reason why, kung mapapansin po ninyo, kayong mga nakatagpos ng simbang gabi, anong ginagawa natin dito? Nagpapakumpisal tayo. Di ba bago magsimbang gabi, nandyan ako sa gitna, nagpapakumpisal, naghihintay ng mangungumpisal, sapagkat yun ang pinakamagandang maibibigay, regalo natin sa Diyos. Ang Diyos ang may birthday, hindi tayo. Siya ang may okasyon, hindi tayo. Tayo ang dapat magregalo sa Kanya. Yes, lahat ay nasa sa Kanya na. At kung may wala pa sa Kanya, isipin lang niyang gusto niya, magkakaroon siya. Pero isang bagay ang wala siya, na hindi niya iisipin magkaroon siya. Ano yun? Yung pagkakasala natin. Yun ang magandang iregalo natin sa Diyos. Ang pagbabalik loob natin. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao upang sagipin tayo. Natutuwa nga ako, nababalitaan ko sa FB, may mga parokya nagkakaroon ng kumpisalang bayan bago magpasko. Sanay tayo sa kumpisalang bayan kapag Kwaresma lang, kapag Lent lang. Ngayon, uso na, bago magpasko. Totoo naman yun eh. Ang pagliligtas ng Diyos ay nagsimula sa pagkakatawang tao ni Jesus. Lagi nating sinasabi at tama naman, Jesus is the reason for this season. Amen. But God is telling you right now, you are my reason for this season. Ikaw ang dahilan
kung bakit nagkatawang tao ako para iligtas ko ang buhay mo. May Pasko dahil ninais ng Diyos na makasundo tayo. Nakalulungkot lang na sa dinami-dami ng beses na pumunta ako dyan, bawat simbang gabi, bago magsimbang gabi, nandyan ako papakumpisal ako. Daming tao, konti ang nangumpisal. Minsan naghihintay pa ako, may naramdaman akong may lumuhod. Nakapikit ako, pagdilat ko, yung cellphone nakatapat sa aming dalawa. Father, selfie muna. Kakaloka? Walang sinasantaw. Tanungin natin ang ating sarili. Nairegalo na ba natin ang ating sarili kay Kristo? Ngayong bago magsimbang gabi, nauso yung outfit check na yan, di ba? No? Outfit check. Hey, outfit check. Pads, outfit check. Hey, astig. Sa mga hindi pamilyar, sa mga thunders. Sorry. Outfit check ay yung, ano yung isusot mo, di ba? Outfit sa simbang gabi, di ba? Katulad niyan. Yan, di ba? Yan. Katulad niyan. Yan, di ba? Katulad niyan. Yan, di ba? Ngayon kung bakit ako naggaganito, tanong nyo dyan. Yan lang nagpauso niyan. Ewan ko ba? Maganda siguro, no? Sa mga nakatagpos ng simbang gabi. At sa mga regular na nagsisimba. Kasama ako dito. Araw-araw nagmimisa ako. Spiritually, mag-outfit check tayo. Para makita natin kung naisuot na natin yung pinapasuot sa atin sa Romans 13:14 ni San Pablo. Put on the Lord Jesus Christ. Isuot ninyo sa inyong pagkatao si Kristo. Ang madalas nagiging usapin para sa atin ay kung ano ang isusuot natin bago magsimba. Dapat hindi naka-shorts, dapat hindi nakasando, dapat hindi revealing clothes. Tama naman yan. Pero baka na-overlook natin ang mas mahalagang usapin kaysa dyan. Yung dapat na suot na nating damit sa ating pagkatao pagkatapos nating magsimba. Baka paglabas natin dito, ganun pa rin ang suot natin. Bastos pa rin tayo. Mayabang pa rin tayo. Nagtatanim pa rin tayo ng galit. Makasalanan pa rin tayo. Masungit pa rin tayo. Baliwala ang lahat ng ito. In connection with this, there is Christmas. May Pasko sapagkat mayroong Diyos na nag-adjust sa ating mga tao. Wala siyang kasalanan Ginawa natin siya ng kasalanan. At tandaan po natin, kahit napakaliit na kasalanan sa Diyos, masakit yan para sa Kanya. Kasi hindi yun compatible sa nature niya. Sabi ko nga, tayo, pag nag-green jokes tayo, okay lang sa atin. Kasi may nature tayong makasalanan. Kaya, natitake natin. Naikwento ko na yata, nung minsan, may stand-up comedian ba tawag doon? Bastos. Alam niyo naman, minsan bastos. Sabi, Father, sorry po. May pari pala dito. Sorry ha. Talagang hindi ko na ulitin to. Sabi ko, okay lang. Pari ako. Naisip ko, ba't hindi? Bakit okay yun? Ganyan tayo kasi ang nature natin, makasalanan. Pero ang Diyos hindi makasalanan. Kaya kahit konting kasalanan, masakit yun para sa Kanya. Sapagkat wala yun sa kalikasan niya. So, siya na ang naargabyado, siya pa ang bumaba, siya pa ang nag-adjust para hanapin tayong lahat, para makipagkasundo sa ating lahat. Sa palagay ko, binibigyan niya din tayo ng paraan upang makasundo, ma-reconcile sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-a-adjust natin at pagpapakumbaba. Meron akong kaklase sa seminaryo dati, si J.B. Ongshapko, nag-post siya ng ganito. Ito ay tungkol sa conflict ngayon ng Israel at Palestine. Ang sabi niya dyan sa caption na yan ay ganito. Nakapanood ako ng 2 documentaries tungkol sa kwento ng Israel at Palestine. At sa opinion ko, ang bola ng kapayapaan ay nasa Israel. Ang ibig niyang sabihin, malaki ang magagawa ng Israel para mawakasan ang digmaang sa kasalukuyan. Sabi ko, I agree. Bakit? Kasi wala ka namang magagawa kung minsan sa nasa ibaba Ang makapag-a-adjust yung nasa itaas. Besides, kung minsan wala ka nang mahihita wala ka nang maaasahan sa taong nagkasala Lalong-lalo na yung mga matitinding kasalanan. In the first place,
Hindi nila gagawing lokohin ka. Hindi nila gagawing pagsamantalahan ka, abusuhin ka. Hindi nila gagawing bastusin ka. Hindi nila gagawing magnakaw. Hindi nila gagawing saktan ka ng matindi. Alam nila yung makasasakit sa'yo. Yung hindi makatao. Kung may pinagkukunan pa yung mga yan, wala na. Kapos na sa pinanggagalingan, pinagkukunan ng mga yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya anong asahan mo? Sila pang mag-adjust? Wala nga Pag sabihin mo, galit pa Kulang na lang iuntog mo yung ulo sa pader Siya pa magaling Siya pa tama Minsan may nangumpisal sa akin, yung kanyang yung kirida ng kanyang asawa, kapabaryo lang niya Kapabaryo lang niya. Aba, pag hindi daw nag-text yung asawa niya, dun sa kirida, yung kirida pa susugot, sabi ko, sino ba yan? Pupuntahan ko, sasampalin ko lang. Walang pinagkukunan. Anong asahan mo dyan? Diba? Kaya kung gagantihan mo, pasasamain ka rin ng tao, you will conquer evil with another evil. Lalong-lalo na kung hindi iba sa'yo, anong mangyayari? Di wala nang pagkakasundo. Wala nang pag-asa. Maglolobo-lobo na lamang kayo. Digmaan na. World War III na sa pamilya ninyo. Anong laging sinasabi sa atin ng ating mga magulang? Kung sino mas nakakaabot, kung sino mas nakakaunawa, siya nang magbigay. Kung sino yung nasa itaas, kung sino yung nakakaunawa, kung sino yung may mas pagkukunan pa, kung sino yung mas may kakayanan. Dapat ang magulang para sa anak, magulang ka Dapat ang panganay sa kanyang mga kapatid na mas nakababata. Dapat yung mas may pinag-aralan. Dapat yung mas malapit sa Diyos. Dapat ganun Para yung gulo, may pag-asa pang maayos. Makailan ay nag-post naman yung kaibigan ko ng picture hindi ko papakita kasi medyo sensitive na. Huwag natin pakita. Picture ng parents niya, nagkayakap. Tapos ang caption niya, Happy anniversary to my parents. Naiyak ako. Kasi yung picture, throwback, 11 years ago. Nung magkasama pa ang mag-asawa, ang nanay at tatay niya. Kasi ngayon hindi na. Sumakabilang bahay ang kanyang ama. Ini-screenshot ko. Sinend ko dun sa nanay niya, na kaibigan ko. Ang reply nung nanay, praying hands. Tapos susunod, naawa ako sa kanya. Sa anak niya. Sunod, Father, still hoping pa siya. Sabi ko, friend, meron pa namang pag-asa Kasi nag-a-adjust ka pa. Bakit? Hindi siya nag-iskandalo. Hindi siya nag-iskandalo. Hindi siya gumante. At nandun pa rin sa nakikita ko pagmamahal niya sa mister niya. Kaya sabi ko, may pag-asa pa. Hindi man kayo magkamalikan sa loob-loob ko, may mangyayari pa rin maganda. Kasi nag-a-adjust ka. And not to mention, yung pag-a-adjust ng anak nila. Sapagkat kahit ganun ang nangyayari, nandun pa rin ang paggalang at pagmamahal nung anak nila sa kanya, lalo tigit dun sa ama. Nakalulungkot lang na ang anak pang dapat mag-adjust sa ama at ina. At dito ako naiyak. Lalong-lalo na sa mga anak na kung itatanong mo, okay ka lang ba? Okay lang bang nagkahiwalay ang nanay at tatay mo? Sigurado ko, with a smile para sabihin nila, okay lang, Father. Okay lang. Pero deep within them, sigurado ko hindi. Iba pa rin ang buong pamilya. Iba pa rin yung nakikita mo, lalo na ngayong Pasko, nagkalat pa yung mga pictures na yan! Picture ng buong pamilya. Tapos may caption pa, Merry Christmas from our family to yours. Anong mararamdaman nung pinag-uusapan natin ngayon? From your family na buo to my family na hindi buo. Sige nga. Ako, lagi akong may lasong pula dito Ang pinagmimisa natin dito, pag nakasuot sa akin ito yung mga kababayan natin sa ibang bayan Sapagkat alam ko yung pakiramdam. Pari lang ako, nandito lang naman ako, nandun sa San Miguel ang mga magulang ko, mga mahal ko. Nandito pa tayo sa Pilipinas. Yung mangulila ka. Pero, mayroong mas kawawa dito
Ang mas may kawawa dito sa mga naging bayan na hindi makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko, yung alam mo, nandyan lang eh, nandyan lang eh, nandyan lang eh. Yan ang mas mahirap dun eh. Kaya hindi dahil gusto nila, wala lang silang choice. Sapagkat hindi gusto either ng nanay at tatay nila o ng pareho pa. Pero ang maganda sa kanila, nag-a-adjust sila. Okay lang yun, ma. Okay lang yun, pa. Nag-a-adjust sila. Bakit? Para hindi na madagdagan ang problema. Kasi kung hindi sila mag-a-adjust, ma, huwag mo na kibuhin yan. Pa, tama na. Ayaw ko na sa'yo. Wala na. Wala na, di ba? Nag-a-adjust sila para may maisalba sa kung ano ang pwede pang isalba sa pamilya. Don't get me wrong, Hindi ako naiyak para sa mga ganyan dahil naawa ko. Hindi ako naawa. Proud ako. Nakaka-proud sila. Kasi sila ang glue ng pamilya. Someone who holds together their family. Di ba ganyan si Kristo? Kaya may Pasko eh. Ginlo niya ang Diyos at tao. Walang perpektong relasyon, basta may tao. Hindi perpekto ang relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Hindi tayo perpekto. Lalong-lalo na yung relasyon natin sa isa't isa. Siguradong mapuputol at mapuputol yan. Mapupunot yan. Kinakailangan may mag-glue para maramdaman yung pagmamahal at pagbibigay ng Diyos sa ating buhay. Shout out sa mga glue ng kanilang pamilya. Sa mga nagtitipon sa mga kapatid niya, sa mga ina, sa mga ama na laging kasama ang kanyang mga anak. Shout out para sa inyo. Kasi pag nawala kayo, pag hindi nyo na ginagawa yung ginagawa nyo, hindi na magiging ganun kasaya ang Pasko. Ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Ang Pasko ay tungkol kay Kristo na ipinanganak sa konteksto ng isang pamilya. Kasi ang pamilya ay mahalaga. I-save mo kung ano pa ang meron ka. Pangalagaan mo kung anong meron. Kung medyo may nabawas na, pangalagaan mo yung kung ano yung natitira. At huwag mo nang nanaisin na may maputol, mapunit pa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Kung katabi ang kapamilya, hawakan ng kamay ng kapamilyang katabi. Panginoon, ipinagdarasal ko po ngayon ang aming pamilya. Narito kami, inaalay ang aming pamilya sa iyo.
sapagkat ito ang isa sa pinakamahalagang biyayang binigay mo. Dito kami nakakaramdam ng pagmamahal mo, ng pagbibigay mo, ng pagpapatawad, pagtanggap ng kabutihan mo. Salamat, Panginoon. Pinagdarasal namin ang wala dito. Maramdaman namin sila at maramdaman nila kami sa Espiritu. Pinagdarasal din namin kung mayroon mang gulo. Sana lahat kami magkaroon ng parehong pagpapahalaga sa bawat isa. Please, Lord, bless our family. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Lalong-lalo na kung ikaw ang nag-hold sa iyong pamilya, kung ikaw ang pinakagulo ng iyong pamilya. Hallelujah! Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. We cannot have everything in life, but we can have the best things in life. One of the best things, our family. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mawawala ang bagay na pinakahihigpit-higpitan mo sa buhay mo na ayaw mong mawala. Ilagay mo ang pamilya mo sa sentro ng buhay mo para hindi basta mawala ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. May Pasko dahil mahal tayo ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos, kaya may pamilya tayo. Kaya kung meron kang kapamilya na mahal ka, pasalamatan mo ang Diyos dahil sa papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.